Dito pala sa papasok na kongreso, sa 20th Congress, ano po ba yung mga balak niyong tutukan, 'di ba? Kasi in the past, kayo yung pangunahing boses laban dito sa Pogo and, Mhm. fortunately, binana yan ni President Marcos last year. Ano yung mga Oo. ngayon ang issue online gambling 'no, ano yung mga balak niyong Mhm. tutukan pagpasok ng panibagong Okay. kongreso? Yun yung isang urgent, yung bill para sa strict regulation ng online gambling. Halimbawa, pag-ban na anyone under 21 years old ay maka-online gamble. So, ang pupwede lamang ay 21 years and older. Ibaban din ang anumang advertising tungkol sa online gambling, whether sa tri-media, sa social media lalo na, pati sa mga billboards. Ano pa, magkakaroon, ito yung mga ano, no, proposed provision sa bill ko, magkakaroon ng daily limit sa pwedeng itaya at sa pwedeng maitalo ng sino mang nag-online gamble. And isa pa that I'd like to mention now, very important, ibaban yung links between online gambling platforms at yung ating mga e-wallets at similar apps. Kasi sabi ko nga, ang cellphone natin ay hindi casino. Itong mga provision, mga isang dosena pa iyan, ay tugon sa dumaraming nagko-communicate sa office ko, Christian, mga tao na nagrereklamo na sila rin ay nalulon sa online gambling, nasira yung kanilang family life, nasira yung kanilang trabaho o hanap buhay, na nabaon sila sa utang. So naging naging platform for unli utang, unli lustay, unli problema itong unregulated na online gambling. Oh, So and far sorry. wala So far, so far wala bang mga naglalabi sa inyo kasi napakalaking negosyo nito pinag-uusapan, eh, 'no? true. Wala pa namang nagla-lobby, O name-measure? wala pang walang nagpe-pressure. Alam ko na may ilang mga stakeholders na nag-reach out sa mga miyembro ng Senado na gustong magbigay ng briefing or presentation. Okay lang naman 'yon. Basta at least malinaw sa akin na meron na akong panukalang batas, may at least isang dosenang provision na batay sa ilang mga pag-aaral, pagsusuri na tungkol dito sa online gambling. So that's one of the things I'd like to focus on dito sa opening ng 20th Congress. Siyempre, yung iba pang mga panukalang batas natin para sa mga senior citizens, youth, yung ating mga online or gig economy workers. So yung tawag nito, yung Linga para kay Lolo at Lola Bill for Universal Social Pension, yung Rights and Welfare of Interns Bill para sa ating mga kabataan, saka yung Power Bill, Protection of Online Workers, Entrepreneurs, Riders, and Raketeras Bill para sa ating mga gig economy workers. And a lot more. Yung sa gig economy, remember 'di ba, sinusulong niyo na yan nung panahon pa ng pandemic 'no? Anong Yes. nangyari? Hindi siya nakalusot? Hindi pa siya naipasa ng buo, pero may mga piecemeal na naipasang provision. Halimbawa sa mga budget bills na nailabas namin nung mga taong iyon ng pandemic, and in a few other companion bills or legislation. Pero ngayon, inirefile namin itong power bill at sana ay maipasa na namin bilang isang buong batas. Dahil the gig economy is here to stay. Talagang nag-boom siya nung pandemic at nanatili siya pagkatapos. So mananatili siyang permanent feature ng ating ekonomiya. So dapat lang siguruhin din natin ang karapatan at kagalingan ng dumaraming mga kababayan nating doon nagtatrabaho. Okay. In terms of your oversight function, kasi isa sa mga tinutukan niyo nung last Congress, itong kay yung mga allegations against Pastor Apollo Kibuloy, 'di ba? Humarap doon yung mga witnesses. And more than kailan ba 'to? Weeks ago, no? Nag-file kayo ng kaso laban dito sa mga nagpapakalat ng peke impormasyon, no? So ano po bang update doon? Mas may na-identify ba kayong karagdagang personalities? Nakilala niyo na ba sila? Mas nalaman niyo na ba yung kabuuan ng kwento?
Inaasahan ko talaga na mas malaman ang kabuuan ng kwento, kung sino-sino pa ang dapat kasuhan at kung ano-ano pa ang posibleng dapat ikaso sa kanila. Bukod sa nauna ng cyber libel laban kay Michael Maurilio, yung dati naming witness laban kay Kibuloy na bigla na lang naglabas ng mga videos na inaatake yung ibang mga witnesses sa aming investigasyon, yung opisina ko at para sa akin yung buong Senado at laban din sa naunang anim na mga vloggers na yun na nga nagdadagdag pa ng kanilang mga kasinungalingan. Umaasa akong mas malaman ang buong kwentong ito dahil bago ko pa inihain yung mga kaso sa DOJ, naghahain din ako ng reklamo at paghiling na imbestigahan ito ng National Bureau of Investigation. So, bunga nung kanilang malalaman pa at batay sa payo ng aking legal team, posibleng madagdagan pa ang mga kasong ito. Pero clearly mukha po itong coordinated, tama ba? May nagpakana Yes. tapos yung pagpapakalat coordinated? It really seems so hanggang ngayon, Christian, dahil ito ay naging coordinated and systematic attack. Yung unang nag-upload ng videos, mga videos ni Michael Maurilio, ay isang, sa tingin namin, fake news platform na nagngangalang Pagtanggol Valiente, which was only set up nung June, the day after nung huling mga messages ni Michael Maurilio sa office ko na siya daw ay kinidnap. Doon daw siya binibihag sa Glory Mountain na alam natin ay base ng KOJC at nagpapa-rescue siya. So the day after, in-upload na ng Pagtanggol Valiente yung una at then sumunod yung ikalawang video niya. At na-monitor namin, Christian, na itong mga vloggers, actually mga 100 yung inireklamo ko at hiningian ng investigasyon sa NBI. Nauna lang yung 6 na kasuhan sa DOJ. Yung mga vloggers ay na ranasan namin, naging parte ng isang sistematiko at coordinated campaign. And yung mga ibang attacks, hindi lang mula dito sa bansa natin, nagmula pa sa ibang mga bansa. Okay. Pero ito, medyo no, kasi pinanood ko rin tong video nung pagbaliktad niya. Yes. Parang masyadong detalyado. Parang kung acting yun, parang ang galing. So parang doon sa ordinary observer, ano ba yung paniniwalaan ko rito? Yung retraction niya o yung pagharap niya sa Senado na parang extemporaneous din, no? Kumbaga, help us understand anong klaseng tao ba ito sa pagkakaalam ninyo? Ba't parang ang galing-galing niya magkwento? Well, nung una siyang humarap sa amin sa Senate investigation, naniwala ako sa kanya. At hanggang ngayon naniniwala ako na totoo yung mga sinabi niya noon. Yung mga inatrasan niya ngayon, pero yung dati niyang sinabi, naniniwala ako na totoo yun. Emotional siya noon, halos nanginginig, umiyak pa nga lalo na nung kwento niya kung paano di umano inabuso siya, sinaktan ni Apollo Kibuloy. At lahat ng mga communications namin kay Michael Maurilio, bago, habang at pagkatapos niyang testify sa Senado, hanggang sa huling paghingi niya ng rescue dahil kinidnap daw siya at kinulong sa Glory Mountain. May resibo kami niyan, bawat isa niyan, Christian. May resibo kami niyan, tawag nito, naka-photograph yan at may kopya kami ng mga communications. Hindi tulad nitong mga video niya na in-upload dyan sa Pagtanggol Valiente. Tama ka, detalyado. Yung iba nga, sobrang parang hyperactive imagination. Umabot sa dumalo siya sa mga pulong, sa mga matataas na opisyal natin. Meron pa daw galing sa embahada ng isang foreign country. At posible daw, pati yung head of state nung bansang yun. So talagang sobrang overactive imagination. And kung iisipin ng ating mga kababayan na parang nagiging pattern na ito nung mga puwersang ayaw talagang gawing accountable sa kanilang mga kasalanan. Yung pattern na haharasin nila, tatakutin ang isang nag-witness dahil yan din ang mga sumbong ni Michael Maurilio sa amin nung una na pagkatapos ng pag-witness niya sa Senado,
inaalok siya ng mga dating kasama niya sa KOJC na magbaliktad siya para pahiyain daw ako. Bibigyan daw nila siya ng pera, itatago siya, bibigyan ng mabigat na abogado. Tapos kalaunan, tinatakot na siya. Sinumbong din niya sa amin yun at mayroon kaming resibo ng lahat ng ganyang mga communications. Maaalala po ng publiko, yan din ang nangyari sa ilan pang mga investigasyon ng Senado noon na yung mga witness ay hinaras, tinakot, eventually inabot at finlip. And I am afraid yan din na naman ang nangyari dito kay Michael Maurilio. So, of course, ang bawat kababayan natin free to form their own judgment. Pero ako hanggang sa ngayon, convinced ako na totoo ang mga sinabi ni Michael Maurilio, alias Rene, sa amin noon sa Senate hearing, pero finlip siya. Nagkaroon ng witness tampering dito na ngayon ginamit dito sa psychological warfare na wini-wage nila. Pansin ko lang nung pinanood ko yung reaction nyo the following day ba? 2 days later. Yes. At least ramdam ko yung gigil nyo. No? Mukhang napikon kayo rito sa pagbaliktad. No? Tama? Unbelievable. At dahil hindi lang ako yung inattack niya. Ang worst talaga, inattack niya yung mga ibang witnesses. 14 sila lahat na hindi pa siya yung star witness. Pero lahat silang, yung 13 pa, takot na takot para sa sarili nila. Mahabang panahon nagbuo ng lakas ng loob magsalita. Tapos ngayon, itong mga taong nasa likod ni Michael Maurilio, gustong patahimikin na naman yung mga kwentong buhay nila. Gusto na naman nilang bawian ng boses. At kasabay niyan, inatake nila yung integridad ng Senado dahil pinaglalaban namin ang mga taong hindi pa kaya noon na ipaglaban ng kanilang sarili. Pati yun, pasisinungalingan nila at pasisinungalingan ni Michael Maurilio. Talagang nanggigil ako dyan. Hindi ako papayag dyan. Kaya for the first time in 9 years, na halos 9 na taon, dinanas ko yung ganyang mga fake news attacks, mga trolling. Kinasuhan ko na sila. At naghain na ako ng reklamo sa NBI para sa dagdag na investigasyon. Hindi ako papayag sa ganyan.